Hi people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay gusto ko lang kayong bigyan ng update sa ating mga carangulated succulents. So ito po sila. Ito yung nabili natin Igors. So ayan siya guys, si Virginia Lee. So yung mga ano niya dito guys, so mga leaves niya na sa ilalim ay nagsisidry na siya. So dyan siya umiinom. Pero ito guys ay dinidiligan ko naman siya. Kaso lang, may ganyan talaga, kahit nadiligan mo, iniinuman po talaga niya yung kanyang lower leaves. Ayan, so, kahit na ano naman to guys, itong ating Virginia Lee, ay hindi naman siya naiinitan ng sobra, ay okay naman guys, yung kanyang kulubot. Ayan, so maganda pa rin yung labas ng kanyang kulubot. So, ang kahawig niya guys ay si Linguas. Yun yung kahawig ng kanyang curly leaves. Ayan siya, oh. Pero kapag ganito, hindi pa siya guys, so ganyan. Yan, so dito, ganyan na yung leaves niya. Yan, yung sa baba ay hindi pa. So ayan. Yan, dito naman guys, nandito yung ating Beyonce. Ayan siya. So okay naman guys itong ating Beyonce. So ayan siya. So far okay naman siya and nagkakaroon siya ng mga dry leaves. So tanggalin natin. Ayan, nadiligan ko na din yan guys. And okay na okay naman. Yan yung nakuha natin kay Ma'am Jeneline Nasaraw of Gen CNS. Ayan siya. So, dito naman banda guys. Ayan, dito yung ating dati pa na Thanos guys. Ito yung pinakauna ko na Thanos. So, ayan siya oh. Palagi siya guys nadadryan ng leaves. Yung ating Thanos. Kaya hindi ko makapal-kapal yung leaves niya. Pero, kapag nag-dry naman yung leaves niya, ay lumalabas yung panibago niyang leaves. So, nawawala yung carangulated ng ating Thanos dahil hindi nga sila mabigyan ng enough sunlight dito sa ating greenhouse dahil palagi nga kumukulimlim dito sa ating guys. So, nandito yung isa kong Beyonce. So, yung isang Beyonce ko guys ay na stem rot. Ayun siya oh, nilipat ko yun siya doon. Kinat ko kasi na stem rot siya. So, wala na. Yun yung galing kay Ma'am Mercy ating. So, ayan, yung galing yan kay Ma'am Jeneline Nasaraw. So, yan, okay na okay pa naman po sila. And naman guys, yung ating top cut na macaron, yan, tinapkat ko siya dahil nga na stem rot siya. So, yung tinapkatan ko sa kanya ay hindi guys nag-survive. So, yan naman ay okay na okay naman guys. Lumaki na siya guys, simula nung na stable na siya galing sa pagkatanim natin from top cut. Ayan, so ito naman yung ating Thanos. Ayan, yung Thanos natin na isa guys. So, napakaganda ng carangulated nito guys. So, ayan, hindi pa siya nawawala compare doon sa isa. Ayan. So, magkaiba kasi sila ng location nakaraang linggo. Kaya, siguro ganyan yung kulubot nila. So, ito kasi guys, hindi to matamaan ng morning sun nung nasa lagayan niya. So, ito, natatamaan to ng morning sun dito sa baba na to guys. Yan, nandito kasi siya banda. So, natatamaan siya ng morning sun. So, ayan siya guys, oh. Ayan. Nag-dry na din guys yung mga leaves niya sa ilalim, kaya nabawasan na siya ng leaves. So, dito naman guys, ito yung ating isang Echeveria Prills. Ayan. So, nagaganito guys yung leaves niya, oh. Ayan, pero may panibago siyang palabas. So, ganyan talaga guys. Kapag kasi nagkaroon ng ganito yung leaves nila, yan, ganyan, pa-dry na yan, sigurado magda-dry yan guys. So, may ganyan kasi siya. Ewan ko kung bakit naging ganun, pero antay lang natin guys na mag-grow itong mga bagong pausbong sa kanyang leaves. Lalaki din yan guys at gaganda. So, ito naman guys, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari dito sa isang to. Ito oh, okay naman siya guys. Sa nakikita ko okay naman siya and ang dami lumalabas sa kanyang baby sa katawan. So, bihira ko yan diligin. Ayan o. Ito talagang si Dragon Queen ay nag-iinerte siya dito sa lowland. Hindi ko maintindihan itong ating Dragon Queen kung bakit ganyan yung niya. So, yung pinakauna kong Dragon Queen ay naggaganyan din. Naglalagas po talaga siya as in nag-acclimatize siya. So, nauubos yung leaves niya. Ito, ganun din siya guys. So, tingnan nyo yung natirang leaves sa kanya. Malaki to before guys, diba? So, ayan siya. Hindi ko yan guys dinidilig talaga. Kasi napapansin ko nga panay lagas yung leaves niya. Baka mamaya kapag dinilig natin ma-overwater. So, nabigyan ko na yan siya guys ng isang beses. Kunti lang. Nabigyan ko siya ng konting water. Ayan, kasi matagal na yan siya nakatanim, diba? Ito, nabigyan ko na yung mga kasama niya ng water. So, siya, kunting-kunti lang talaga at isang beses pa lang. So, ito yung ating linguas na nilipat, guys, sa isang pot. Ayan sila. So,
okay na magkakumukha na yung ano nila guys. So yung kulubot nila nilang leaves. So pare-pareho na yung kulubot nila and yung kulay na din. Ayan. So ito naman yung ating new heights. Ayan guys yung ating new heights. So nagda-dry na din yung mga lower leaves niya. Pero all in all, ang ganda pa rin po niya. Ang bigat niya guys. So kasi may bato to dito sa ilalim. Ayan o. Yan, stable na siya guys. Hindi na siya naalugo. Ayan. So ang ganda ng kulubot niya sa kanyang leaves. Ayan. So ito yung isa guys. Ito. So, ayan, okay din naman siya guys. Same dito sa ating isa. So, mas malaki talaga to guys nung nabili natin compare dito. Ayan, pero okay din yung kanyang mga leaves. Ayan, so far, maganda po sila. Ayan, ito yung pinakadati natin na new heights na ayaw ko ngang i-top cut. So, ayan siya guys. So, nawawala na naman yung kulubot sa kanyang leaves dahil nga mahina yung sunlight na natatanggap nila. Ayan. Pero okay lang yan guys. Ayan. Medyo lumalaki na nga yung leaves niya. Ngayon, compare dati. Ayan. So, ito naman, ito yung medyo maliit na Thanos na nilagay natin dito guys. So, same doon sa malaki. Ayan. Gumaganda din yung kanyang kulubot sa leaves. So, diba? Yan. Kapag ganito po, kalaki yung pot na gamit natin, ay kunti lang po talaga ako sa kanila magbigay ng water. So, tama lang. Hindi ko talaga sila yung pinupulso kasi malaki yung pot nila eh. So, hindi pa yan sila guys, sobrang dami ng roots. So, konti pa lang yung roots niyan. Hindi pa yan gaano kapit. Ayan. Kahit na hindi natin yan guys magalaw na ganyan, syempre, konti pa lang yung roots niyan. So, kailangan kapag tayo ay pupulsok, lalo na sa malaking pot, dapat yung succulents natin ay talagang super stable na. Kasi kapag pinulsok natin na ganito, bago lang sila, yung kunti pa lang talaga yung roots, hindi pa gaanong malago yung roots nila, eh may possible na sila guys, ma-overwater kasi malaki yung pot. So ito yung ating cluster na raindrops. Ayan guys, so yan, dahil nga kunti lang ako magbigay sa kanila ng water, so itong ating raindrops ay nadadryan guys lagi ng leaves. Ayan siya. Ayan, so kunti-kunti lang talaga ako magbigay ng water. So tama lang yung ganun guys, kasi kapag na-overwater naman natin, hindi na talaga natin ma-save, diba? Kapag na-stem rot na, wala na, nasisira na yung pagiging cluster nila. So kapag na-stem rot na siya, kailangan nating i-top cut, diba? So mas maganda na yung nauuhaw sila at natatanggalan sila ng leaves kaysa naman sa ma-stem rot natin, diba? Ayan, okay naman itong ating raindrops, and maganda din guys kapag inuuhaw sila kasi nagiging stress. Ayan, stress yan guys, oh. Ayan, super ganda. Ayan. And dito naman guys, ito yung ating super curly na succulents na nagkakaroon din ng bukol. So, I think ito guys si Kankan. Ayan siya. Yan, napaka-cute ni Kankan. Kaso nagkakaroon din siya ng mga ganyan. Kaya naman yung may mga ganyan niya ay sure magdadry yan guys. Pero okay lang kasi marami naman siyang pausbong na leaves. So yan guys, yung mga carunculated succulents natin na nandito sa ating greenhouse. Ayan sila. So nakaraan na ipakita ko sa inyo yung ating Benetium na carunculated. So ito yun guys. Yan, ito. Bihira ko din tong diligan. Talagang hindi ko to guys binibigyan ng water. Talagang binigyan ko to guys ng water isang beses pa lang, yung na talaga siya. Kita ko, tingnan nyo, wala ng leaves yan sa ilalim. Kasi hindi ako nagbigay sa kanya ng water kasi ang pansin ko sa ating mga Benetium ay mabilis nga siya ma-stem rot. Kaya yan, inuuhaw ko talaga siya guys. So mas maganda na yung ganun na iuhaw natin sila bago natin sila diligan talaga. Kasi kung hindi talaga sila uhaw tapos didiligan natin yun, yung na-overwater natin sila. Ayan. So dito naman banda guys, nandito yung ating pinakauna nating mga itna. Ayan, itna or linguas. Ayan siya guys, oh. Ayan, so ito lumalaki na din siya, oh. Kasi na-absorb na nila yung chicken manure na nilagay natin. Ayan. Ayan, super tangkad na kasi ng mga to guys. So kaya siguro kailangan na talaga nila ng top cut. And ito, oh, gumaganda na rin yung kulubot ng ating pole bone yan dito. Yan, 2 heads to, oh. Ayan. So ito naman, wala na talaga guys. Naging crested na yung ating VAR top cut Diamond State. Ayan. So, ayan siya guys. So dati, 'di ba, napakaganda ng carunculated ng leaves niya, pero ngayon, ayan, naging crested siya.
Nagbago talaga siya guys. Nung naging crested siya, nawala na rin yung mga ano niya, kulubot sa leaves. So, hayaan na natin yan. So, ito naman yung ating pinaka matandang yan sobrang tangkad na talaga niya guys. So, ayaw ko kasi guys si top cut kasi natatakot ako na ma-stem rot sila. Kagaya nung ginawa ko ng mga nakaraan na tinatry ko talaga sila guys i-top cut. Kaso lang, ang nangyayari ay hindi ko talaga ma-save yung sa ilalim. Ayan. So, kaya tinatry ko na lang na maglagay ng chicken manure para baka sakaling lumaki sila ulit. 'Di ba? So, ayan guys. So, dito naman banda guys, ito yung ating pulbo niyan. Ayan. So, yung 3 heads natin na pulbo niyan, ayun natatakpan niya si si Monroe. Ayan. Buti pwedeng ito hindi magalaw. Ayan guys, so yan yung ating pulbo niyan. So hindi siya nagda-dry na ulit dito guys. Nung nandun siya sa taas, palagi nagda-dry yung kanyang leaves yan. Lagi siyang may ganito napakarami. So ang ginawa ko nga ay inisprayan ko siya ng fungicide and then yan, nung nilagay ko siya dito, dinidilig-dilig ko siya lagi guys. Ayan siya. So kasi ito guys stable na to and tatlo kasi sila sa isang pot kaya naman mabilis siyang matuyuan. Ayan, ito naman yung ating carnival. Ayan siya, tinapkat ko rin to guys before Pero ito, maganda pa rin yung kulubot ng leaves niya. Ayan, dito kasi guys nainitan to ng morning sun and afternoon hanggang hapon. Full sun pala to guys. Naka full sun to. So nainitan sila dito ng umaga hanggang hapon. So ayan lang guys yung mga update sa ating mga carunculated succulents dito sa ating garden. So ito po pala guys yung ating Heart Delight. Ayan. Laki din ni Heart Delight Ito din And ang haba na kasi guys ng stem, natanggal ko na. Ang haba na ng stem nito ang dami niya guys lumalabas na baby. Kung nakikita nyo yan dyan Ayan, basta lamin lumalabas ng baby, maliliit pa sa kanyang stem. So ayan, ito po pala guys. So ito yung ating Longissima drops, yung baby niya dito namatay. Nakita ko nang itim na, ewan ko kung bakit. Sayang kasi malaki na yun Ayan, ito pa Yan, tapos ito din yung Diamond State na makulubot. Yan, yung mutant Diamond State. Yan, nawala na rin yung kulubot niya. Ayan, may kulubot pa yung sa ilalim niya, pero yung dito wala na. So, ayan lang guys, yung mga succulents natin na mga carunculated dito sa ating garden. Yan yung update sa kanila. So, that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!